Panginoon. Sa kalikasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri Sa kalikasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan, at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilaya namin tulad ni Maria ang iyong salita at magkamit ng iyong gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Hesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay
at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupon lahat. Ginugunita po natin ngayon ang magkakapatid na taga Betania, sina Maria, Marta at Lazaro. Family friend po nila ang mahal na poong Jesus Nazareno. Nagmamahalan sila bilang magkakapatid at magkakaibigan. Hindi lang po awa ang nagtulak sa mahal na poong Jesus Nazareno para dumalo sa pagdadalamhati ng magkapatid na Maria at Marta, kundi pag-ibig. Samantalang marami sa kanila, sa mga Hudyo, ang dumalaw sa dalawa para sila ay aliwin. Ang Nazareno po ay dumalaw sa kanila para makisalo sa kanilang pighati. Katunayan, tumangis siyang kasama nila. So ibig sabihin pala mga kapatid, komportable siya sa pagtangis. Kaya niyang magstay sa presensya ng mga umiiyak sa harapan niya. Yung sinasabi itong maraming mga Hudyo ang dumalaw sa kanila para sila ay aliwin, masasabi natin na hindi sila komportable sa grief. Kaya nga inaaliw nila siya o sila. Maaring hindi pumunta sila doon sa namatayan para patawanin siguro. Dahil hindi nila matagalan ang pagdadalamhati. Pinagagaan ang mabigat. Idinedeny ang katotohanan. Ang katotohanan po kasi, umiiyak sila, palungkot sila, dahil namatayan sila. At para i-deny natin ang katotohanan yun, ay para din i-short change. O ano ba yung short change sa Tagalog? Para dayain yung ating dinadaluhan o yung ating pinakikilamayan. Kumusta po tayo pag tayo ay pumupunta sa namatayan? Pag niyakap tayo ng nagdadalamhati, tulo ang sipon at luha sa ating balikat, ano pong sinasabi natin? O kailangan po bang may sabihin tayo? Baka naman kinakailangan lamang na manahimik, makinig, and just be there, kumbaga. Ipadama ang iyong pakikisa sa kanila kung kailan kanila kailangan. O baka naman sabihin mo agad, naku, ganyan talaga, namamatay naman talagang tao. Una-una lang yan, malay mo bukas ikaw naman. Nakatulong ka kaya pag ganun? O kaya naman sabihin mo, huwag kang iiyak-iyak dyan. Laksan mo loob mo. Uminom ka ng ano ba yun? Ano ba yung pinaiinom sa mga nahihimatay? Sa mga nagwawala sa pagdadalamhati, pag mga libing? Nakalimutan ko yung tawag sa gamot na yun. At ano bang tawag doon sa gamot na yun? Uminom ka ng ganitong gamot kahit hindi doktor nagpe-prescribe. Kasi nga, hindi komportable.
Okay, hindi ko na po ulitin o hindi ko na po ipaparaphrase ang Ebanghelyo at ang unang pagbasa. Ano ho? Kasi napakalinaw pong sinabi ng mahal na pong Jesus Nazareno ang tungkol sa pananalig sa Kanya. Napakalinaw din pong sinabi ni San Juan sa unang pagbasa ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Maging sa Salmong Tugunan, mga kapatid, maliwanag din pong nagpupuri ang salmista sa kadakilaan ng Diyos. So ano na lang ang gagawin natin? Bibigyang diin na lang po natin na bago pa man magpakaabala si Marta doon sa kanilang bahay, sa kanilang kusina, para pagsilbihan ang kanilang bisita at estimahin, at bago pa man maupo si Maria sa paanan ng guro sa pakikinig sa kanya, malaliman na po silang nag-usap ni Jesus, si Marta at si Jesus, doon pa man sa kanilang tarangkahan, tawag sa amin sa indang, sa kanilang gate o doon sa, hindi pa man sila nakakapasok sa bahay, nag-usap na sila. Kasi ito yung dinidebate ng mga contemplatives at mga active. Si Maria daw, contemplative, nakinig, naupo sa paanan ng guro. Si Marta nagpakaabala sa kusina, nagpatay ng manok, nagluto. Hindi naman sinabi nagpatay ng manok, ano? Nagluto, inestima ang bisita, nagtrabaho na nagtrabaho. Pero isipin natin, mga kapatid, tandaan natin na bago pa siya nagtrabaho, malaliman na silang nag-usap ng Nazareno. Hindi pa man nakakapasok sa bahay. So, tungkol po ito sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Yung pong kanilang pinag-usapan ng malaliman ay tungkol sa muling pagkabuhay at sa pananalig dito o sa Kanya. Ang mismong buhay at muling pagkabuhay. Dito rin po natin napakinggan ang deklarasyon ng pananampalataya ni Marta nang sabihin po niyang, "Opo, Panginoon, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Meron po ba kayong naaalalang katulad na deklarasyon ng iba pa? Kung inyong maalala, may katulad din pong proklamasyon sina Tomas at Pedro, among others. Ang kay Tomas po ay nung sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko. Matapos niyang isuot ang kanyang daliri doon sa sugat sa mga kamay at tagiliran ng Nazareno. At ang kay Pedro naman ay nung sabihin po niyang kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun po yung isang beses. At ang pangalawang beses ay nang sabihin po niyang, kanino po kami tutungo? Kanino kami pupunta? Nasa inyo po ang salitang nagbibigay buhay. Ayun, ano ho. May mga pagkakataon na po ba, kahit minsan man lamang, na naranasan nating gumagawa ang Diyos sa ating buhay? Yung talagang parang alam na alam natin na kung hindi ito Diyos, ano pa ito? Kung hindi Diyos ang may gawa nito, sino pa? Na parang damang-dama natin ang kanyang presensya. Na parang kitang-kita natin ang kanyang pakikisangkot sa ating buhay at ang kanyang pagdamay kung tayo man ay nalulungkot at nagdadalamhati. At kung meron man tayong mapangalanan, kahit isa man lamang, ay saan po kaya tayo dinala ng karanasang ito, mga kapatid? Ano po yung naisaisip natin tungkol sa Kanya? Ano siya? So ang isang halimbawa po nito, ay ito mismong ating binasang Ebanghelyo. Nung nakasama sila ni na Marta at Maria, nung nakasama siya sa kanilang pagdadalamhati, ano kaya ang pwedeng masabi nilang dalawa? Na ang kanilang guro ay blank. Hindi nagpapabaya. Pwedeng sabihin nilang ganon.
O kaya naman na ang kanilang guro ay mahal na mahal sila. Sa inyong karanasan, ano po kaya ang pwede nating masabi tungkol sa kanya nang maranasan natin siya? Masasabi pong yung individual na encounter ni na Marta at Maria sa Nazareno ay isang religious o spiritual experience. Lalo na yung kay Lazaro, na muli siyang binuhay. Ganon din naman ang masasabi natin sa naging karanasan ni na Tomas at Pedro. Isang religious experience na napaka-profound, napakalalim, napaka-personal. Na-encounter na rin po ba natin ang Diyos sa ganong paraan? Hindi man ito kasing profound o kasing miraculous ng kanilang dinanas. Mga kapatid, araw-araw, sinasamahan po tayo ng Nazareno. Madelay man siya ng 2 araw. Bago pa siya pumunta doon sa Betania, nagstay muna siya ng 2 araw. Siguro, dumalo siya sa sarili niyang pamimighati. At nung medyo okay na siya, pagkatapos ng 2 araw, saka siya pumunta doon, nailibing na pala. 4 na araw nang nailibing. So madelay man ang kanyang pagdalo sa atin, sa ating pangangailangan ng 2 araw o higit pa, o 2 taon, o 20 taon, hindi man niya tayo alisin sa ating mga kinasadlakan, dadamayan pa rin po niya tayo. Iaabot ang kanyang kamay, tatawagin tayo, tumayo ka dyan. Tutulungan tayong bumangon sa ating pagkadapa. Gaya po ng nangyari sa kanila, babaguhin tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi po maaaring hindi. Dahil ito po ang pinakanatural na maaaring mangyari. Pag nakaharap mo na ang grasya ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka babaguhin ng grasya ng Diyos. Tandaan lang po nating ginawa rin ng magkapatid ang kanilang counterpart para matanggap ang grasyang ito. Ano po ba yung ginawa nilang counterpart? Ipinasabi po nila sa guro na wala na ang kanilang kapatid. So, hanapin po muna ang grasya ng Diyos. Salubungin ito at i-welcome pagdating at magiging maayos din ang lahat. Sa huli, magiging maayos din ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, nananalig din po kami sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na aming manunubos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating ipinagdiriwang ngayon ng mga kaibigan ni Hesukristo, ang magkakapatid na Marta, Lazaro at Maria ng Betania, lakas loob nating ipamanhik sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. At sa bawat pamamanhik ang atin pong itutugon, Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami.
Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Tulad ni San Lazaro, ang mga nangamatay, naway magkamit ng muling pagkabuhay at pamanang langit. Manalangin tayo. Panginoong aming kaibigan, dinggin mo kami. Diyos Ama sa langit, malugod na tinanggap ni na Marta, Maria at Lazaro ang iyong anak sa kanilang tahanan sa Betania. Maawain mong tanggapin ang aming mga panalangin at pagkalooban ng katugunan ayon sa iyong pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyupon lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang lumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagpakumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Madapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal katulad ni na Marta, Maria at Lazaro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod na sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang, ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga kahilingan at mga pinasasalamatan, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, amo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo ang sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwal